Kami po ay nasa series ng He Leads Me. Gusto ni Lord na tayo ay i-lead. Gusto niya tayong i-guide. Dahil mahal na mahal niya tayo, ayaw ng Panginoon na tayo ay naliligaw. Sino po ba sa inyo ang nakaranas na siya maligaw? Naligaw sa Maynila, naligaw sa probinsya, naligaw sa buhay. Amen po, ako ay nakaranas din ng pagkaligaw. At salamat sa Panginoon dahil tayo ay mahal niya. Hindi niya tayo gustong manatili doon sa pagkaligaw. Ang pangarap niya sa atin ay maganda. Sabi niya sa Jeremiah 29, verse 11, "For I know the thoughts, or I know the plans that I think towards you." Sabi niya, "Says the Lord of hosts, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Gusto niya na ang ating future, ang buhay natin ay punong-puno ng pag-asa. Dahil siya ay mabuting Ama. Ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Siya nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, sabi po sa Book of James. Kaya si Lord ay, para ma-experience natin yung fullness ng buhay natin, kinakailangan nating tayo ay lumapit sa Diyos. Kasi sabi niya po, "I know the thoughts." Kung ang Diyos pala nakakaalam ng mga bagay na ikabubuti natin, hindi ba tama lang na sa Kanya tayo lumapit? Amen po? At ang kagandahan sa Panginoon, He leads me. Tayo ay ililid niya, tayo i-guide niya. Kaya po ang ating verse sa ating pong buong buwan ng series natin ay Isaiah 48, verse 17. Sabi niya, "Thus says the Lord, your Redeemer." Siya yung nagbayad sa atin. Ni-redeem niya tayo. "The Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit and who leads you by the way you should go." Sabihin, gusto ni Lord talaga ang buhay natin ay isang buhay na ganap at kasiyasang buhay. Gusto niya na ang buhay natin ay na-enjoy natin. Ang gusto ni Lord, tayo ay mag-profit, tayo ay makinabang. Ang buhay natin ay ating ini-enjoy, hindi ini-endure. Amen? Si Lord ay itinuturo niya kung paano tayo makikinabang sa buhay, paano tayo magkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasang buhay. And who leads you by the way you should go. Kaya napakahalaga na matunugan natin, ano ba yung leading ni Lord sa akin? Sabi na Lord Jesus Christ sa John chapter 8, verse 12, sabi niya, "I am the light of the world." Akong ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, "He who follows me shall not walk in darkness." Yung sumusunod sa kanyang leading ng Panginoon, sa kanyang direction, o sumusunod sa kanyang perspective, sumusunod sa kanyang principle ng Panginoon, sabi niya, "shall not walk in darkness." Alam niyo po, nakakalungkot, pagdating sa buhay, hindi lahat ang Diyos ang nagiging gabay natin. Ang problem ng mga tao, hindi si Lord ang nagiging priority sa kanilang buhay. Parang example to, ito yung example gusto niyo ng mga nakaraan. Di ba? Ito yung ilaw. Si Lord ay ilaw. Sabi niya, ang sumusunod sa Kanya, hindi lalakad sa kadiliman. Habang ikaw ay nakaharap sa liwanag, di ba kitang-kita mo yung dinadaanan mo? Kung meron niyang pako, kung meron niyang tamtax, kung meron ba yung pupo, naiiwasan mo siya. Hindi ka matitisod dahil nakikita mo maliwanag. Kung meron diyang perang nalaglag, kitang-kita mo, di ba? Pero pag ikaw ay tumalikod sa ilaw, anong nasa harap mo? Di ba dilim? Kadiliman, kaya merong confusion, merong anxiety, merong worry, kasi nakatalikod ang tao sa ilaw at habang naglalakad ka, palayo ka sa ilaw. Hindi padilim ng padilim ang buhay. Kaya hindi na tayo magtataka bakit marami tayong nagagawang kapalpakan sa buhay natin. Isa na ako doon. Napakahirap ang mapalpakan sa buhay, magastos. Malulugi ka sa negosyo, kakaroon ka ng dalamhati sa iyong puso, meron kang kabigatan, meron kang malaking pagsisisi. Pag ang Panginoon ay hindi natin talaga siya nasusundan. Pero ang gusto ng Panginoon talaga, i-lead niya tayo. He leads me. Balikan natin yung ating verse, Isaiah 48, verse 17. "Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel." Bakit yan niya i-redeem? Bakit kanya bibilhin? Bakit yan niya tutubusin? Kasi mahalaga ka sa Kanya. At matapos Kanyang tubusin ng Diyos, sabi niya, "And the Lord God, your God, who teach you to profit." Gusto ka pa niyang turuan kung paano ka magkaroon ng buhay na fulfilled, buhay na fruitful, and who leads you by the way you should go. Kaya lang, ililid ka niya sa Kanyang pamamaraan, Kanyang principle, kaya lang kailangan mo nating sundin ng Panginoon. Amen po? At ngayong umaga, ang gusto ng Panginoon sa atin, He leads me to share the good news. At titingnan po natin yan sa buhay ngayon ni Peter. Merong isang napakagandang mensahe sa buhay ni Peter na gusto ni Lord na maunawaan natin sa umagang ito.
Basahin po natin yan sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. Minsan, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa. Nasa tabi siya ng lake. Nang Gennesaret, pinagkakalimpunan siya o yung mga tao ay lumalapit sa kanya. Maraming mga tao. Siya ng napakaraming tao na ibig makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Ibig sabihin, pauwi na nila galing sa pangingisda, gabi sila ng isda, at pagkatapos, inugasan nila yung lambat nila. Kasi po, sa ilalim ng dagat, meron niyang current, meron niyang agos. So dahil may agos, yung putik ng ilalim ng dagat, mahalo. Tapos aanudin nyo ng agos, kakapit yun sa lambat mo. Kaya kailangan pagdating ng umaga, lilinisin mo siya. So nag-guess po na nakita nyo na yung senaryo. Okay. Tapos, si Lord Jesus Christ, dahil naghuhugas na ng lambat yung sila Peter, sa verse 3, lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon o kay Peter. Sabi niya, na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Sabi niya, Peter, pasakay sa bangka mo, tapos pakilayo mo ng konti. Kasi kailangan niya mag-preach sa mga taong na lumalapit sa kanya. Pagkatapos niya magsalita, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag na po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa niya at ang dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat, kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang 2 bangka at halos lumubog. So ang dami nilang nahuli. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ang gayon din sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus, Simon o Peter, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Lord Jesus Christ. Now, ano ang gustong ituro sa atin ni Lord sa mensaheng ito, sa senaryong ito? Now, unang-una, gusto kong ibigay sa inyo itong statement na ito. Jesus leading is the most effective. Ang leading ni Lord Jesus Christ, ang kanyang pangunguna, o kung saan kanya dinadirect, yun ang pinaka-epektibo sa lahat. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay all-knowing God. Kaya ang leading niya, ang pinaka-effective. Tingnan mo, nakakaranas ka ba ng sense of emptiness ang iyong buhay? Kapag katapos yung maghapon na lumipas, nagtrabaho ka, kung anong ginawa mo sa buhay mo. Pero at the end of the day, paghihiga ka, parang kulang. Merong pang emptiness ang iyong puso. Meron kang sense of no purpose. Parang walang buhay ko ay walang purpose. Walang fruitfulness. Hindi siya mabunga. Parang yung pang-araw-araw mo ay routine na lang. Gigising ka sa umaga, kakain ka ng almusal, ipaghahanda mo yung anak mo, yung asawa mo ng kanilang pampasok sa trabaho sa school, ihatid mo sa school, pag uwi mo ng bahay, magluluto ka, maglalaba ka, maglilinis ka. Pagdating ng 11:00, magluluto ka na naman, prepare ka ng pagkain, at pagdating ng tanghali, kakain kayo, susundin mo yung mga anak mo, kakain kayo, ihatid mo na naman sila. Pagdating ng hapon, 5:00, magluluto ka na naman. Dadating yung pamilya mo, kakain na naman sila, tutulog kayo. Kinabukasan, gigising ka ng maaga, magluluto ka uli, ihatid mo yung anak mo sa school, uwi ka, maglilinis ka, maglalaba ka, magluluto ka ng 11:00, dadating ang mga anak mo, papakainin mo sila, hatid mo sa school, pagdating ng 5:00, magluluto ka ng hapunan, kakain kayo, matutulog kayo. Kinabukasan, magluluto ka ng almusal. Di ba? Parang ganun lang ang buhay. Ganito na lang ba ang buhay? Routine na lang lagi. Tapos ikaw po ay nandoon sa isang sitwasyon na pabalik-balik na hindi mo mapagtagumpayan. Lagi na lang kaming ganito. Lagi kami naghihirap. Lagi kaming malungkot. Lagi ako mayroong anxiety. Mayroon akong sense of emptiness sa buhay ko. Amen po. Isang bagay ang masasabi ko, mayroong kulang sa'yo. Something is missing sa iyong buhay.
Amen? Na gusto ng Panginoon na ilid ka niya sa kanyang kalooban na magdudulo sa iyo ng fulfilled at fruitful na pamumuhay. Natatandaan niyo, sabi ni Lord Jesus Christ, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness. Bakit darkness? Kasi nga, confused ang mind natin. Katulad ni Peter, nung si Lord Jesus Christ ay nakatayo doon sa gilid ng lake. Tingnan niyo ha, sabi sa Luke chapter 5 verse 1 ng ating binasa, minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret, pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makinig ng salita ng Diyos. Now, ang question ko ay, bakit napakadaming tao ng araw na yon na pumunta kay Lord Jesus Christ para makinig ng salita ng Diyos? Wala ba silang mga trabaho? Wala ba silang mga negosyo na dapat nilang puntahan o gawin sa buhay nila? Wala ba silang pamilya na kailangan nilang asikasuhin? Wala ba? Bakit nandun sila? Palagay ko nararamdaman nila na hindi lang pagkain ang kailangan nila sa buhay. Dahil maraming tao na katulad natin, may pagkain naman tayo eh. Pero sila ay bakit nandoon sa harapan ni Lord Jesus Christ para makinig ng salita ng Diyos? Nararamdaman nila na kahit meron sila ng material na bagay, may pera sila, may bahay sila, may sasakyan sila, pero meron pa rin emptiness sa puso nila. Na meron silang emotional problem na kailangang ito'y masolusyonan, ito'y matugunan. Kaya sila naghahanap ng salita ng Diyos. Amen po. Yun po ba'y naranasan na ninyo sa inyong buhay? Na meron ka naman, may pagkain ka naman, meron ka naman pera sa bangko, pero something na kulang sa'yo. Amen. Pero kay Peter, baliktad. Yung mga tao nandun sa harapan ni Jesus Christ, iniintay nila na magbukas ang bibig o labi ni Lord Jesus Christ para mangaral siya at matanggap nila at magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Pag ang tao ay nakakaranas ng tiredness o kapaguran, ano ang solusyon natin? Pahinga. Pag nagugutom ka, kain. Pero ang question niya, papaano kung ang problema mo ay emosyon? Ano ang solusyon nun? Hamburger? Kaya, pag mali ang iyong paggagamot sa iyong nararamdaman, may problema ka emotionally, gamot mo hamburger. Pangkatawan yun eh. Yun nga talaga. O nga no, paano kung ang problema ko ay emosyon? Kasi kung problema ko ay pagod ako, di pa, pahinga lang ako. Kung ang problema ko ay gutom ako, kakain lang ako, madali lang siya. Pero paano kung ang problema ko ay emotion? Ano ang solusyon? Sabi ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 11, verse 28. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingo. Sabi sa English, sabi ni Lord Jesus Christ, come to me. So ibig sabihin, ang solusyon pala sa emotional problem ay spiritual. Kay Lord Jesus Christ. Amen po? Come to me all you who are labor and are heavy laden, sabi ni Lord, and I will give you rest. Actually, nandito ka ngayon, while you are hearing the Word of God, actually, si Lord, pinagagaling ang iyong emosyon. Kaya yung mga tao na nanggaling sa outing ng linggo, akala nila marirelax sila, pagbalik nila dito sa bahay nila, mait pa rin ang ulo niyan, stress pa rin yan. Bakit? Hindi yun ang tunay na kapahingahan. Hindi pwede magkamali si Lord Jesus Christ. Sabi niya, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest, sabi ni Lord. Take my yoke upon you, and learn from me, mag-aral ka sa akin. Learn from me. Makinig tayo lagi kay Lord, sa kanyang mensahe. Sabi niya, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest, ano yan? For your soul. So, ibig sabihin, ang solusyon sa iyong problema, sa iyong soul, ay hindi chichirya. Kain tayo. Bakit? Nai-stress ako. Kain tayo. Stress eating, di ba? Oh. Pare, may problema ako. Bakit? Break kami ng girlfriend ko. Halika, inom tayo. Ay, hindi na solusyon. Meron ko anxiety. Tayo pumunta sa SM. Tayo ay, hindi yon. Pag uwi mo, dagdagang anxiety mo kasi
lumaki utang mo sa credit card. Ang nakakapagtaka, si Peter, nung time na yon, baliktad ang kanyang ginagawa. Si Lord Jesus Christ ay nandun sa lawa, tabi ng lawa, at ang mga tao na mga may dalahin sa puso ay gustong makinig sa kanya, pero si Peter ay iba ginagawa niya. Siya ay busy sa pag-uugas ng kanyang lambat. Maaring iniisip ni Peter na sabi niya sa kanyang isipan, parang hindi siya interesado sa gustong sabihin ni Lord Jesus Christ. Dahil iniisip niya na iba ang kailangan niya. Ang kailangan ko ay isda. Ang kailangan ko ay pera. Ang kailangan ko ay pambayad sa aking mga utang. Yung to think na si Peter ay meron siyang mga kasosyo sa negosyo, yun ay pagpapatunay na hindi siya ganun kayaman. Kasi meron siyang kasosyo. Mura lang naman ng lambat. 1,500 pesos lang makakapagpagawa ka ng lambat. 3,000, 4,000. Ang bangka, nung panahon nila, palagay ko, dahil mura ang kahoy nun, mura lang ang presyo nun eh. Pero may kasosyo pa rin siya, baka hindi niya kaya. Kaya kahit nandun si Lord Jesus Christ, hindi niya pinapansin, siya ay busy. Katulad ng maraming tao na si Lord ay gustong mangusap, pero hindi sila attentive. Nasa church, 2 oras na nga lang ang church, 2 oras na lang. Tutulugan pa si pastor. Di ba? Imagine mo yun? Yung itutulog mo, nandun yung mensahe ng Panginoon na magbibigay ng kagalingan sa iyong kaluluwa na napapagal, na nabibigatan. Tapos tutulugan mo si pastor. Tapos pag uwi mo, kumusta yung message? Hindi ko alam. Pero hindi yun sa HCBC. Amen po. Pero si Peter, nandoon nga siya ng oras na yun, hindi niya pinapansin, hindi pinapahalagahan. Iniisip niya na mas mahalaga yung kanyang ginagawa. Yung kanyang pangingisda. Mas mahalaga yung kanyang paglilinis ng lambat. Mas mahalaga yung kanyang hanap buhay kahit na nandun na si Lord Jesus Christ. Si Peter ay katulad ng maraming tao o katulad ng iba sa atin na tayo nagpapagod at nagpupuyat pero wala ding nangyayari sa atin. 5 years ka nang nasa abroad, kumusta? Hindi ka ba? Ang laki ng sweldo mo sa Makati, sa Maynila, kumusta? Iniwan mo ang ministry mo para sa iyong pag-abroad, paghahanap buhay. Kumusta? Tumagal ang panahon na hindi mo inintindi ang Panginoon. Umabot ka na sa iyong edad ngayon. Kumusta naman? Amen po? Na katulad ni Peter, siya nagpupuyat, pero walang nangyari sa kanya. Sapagkat, alam niyo yung problem, wala ang leading ni Jesus Christ sa buhay niya. Umaasa si Peter sa sarili niyang diskarte sa buhay. Pero, salamat kay Lord. Dahil mahal na mahal ng Panginoon si Peter. Mahal na mahal ng Diyos, ikaw. Mahal na mahal ng Panginoon, ako. Kaya, hindi aksidente, tingnan niyo hindi aksidente na si Peter nandun. Pwede naman mag-preach si Jesus Christ. Noong time na yun, ay marami namang taong nakikinig sa kanya. Why not tiyempuhan niya na nandoon si Pedro? Na busy sa maraming bagay ng kanyang ginagawa. Dahil ang purpose niya ay si Peter. Meron siyang gustong ituro kay Lord. Nakatulad mo na nandito ka ngayong umagang ito, mayroong gustong ituro si Lord sa iyo. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Kasi bakit? Gusto niya tayong i-lead. Sabi niya, I am the Lord your God, Isaiah 48, verse 17. Sabi niya, thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit, and who leads you by the way you should go. Kaya tingnan niyo po, merong gustong ituro si Lord Jesus Christ kay Peter na gusto ni Lord ay ituro din sa iyo, sa ating lahat. Una, he will be more fruitful and successful if he trusts in the leading of Jesus. You will be more fruitful and successful if you trust sa leading ni Lord Jesus Christ sa iyong buhay. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo po. Sabi sa Luke chapter 5, verse 4 and 6 ng ating binasa, sabi niyan, pagkatapos niyang magsalita, pagkatapos mag-preach ni Lord Jesus Christ, sabi niya kay Peter, kay Simon, pumalaot kayo at ihulog mo ang iyong lambat upang manghuli. Remember, magdamag na silang ng isda, pero wala silang nahuli. Sarili nilang diskarte, sarili nilang pangunawa, pero walang nahuli. Tapos sabi ni Lord Jesus Christ, pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli. Ayun na yung mga tanghali na yon. Alam niyo ba pag tanghali na, ang mga isda nagkalat na yan kasi maliwanag na eh.
Maliwanag na. Pag maliwanag, nakita na ng isda yung ilalim ng tubig, pwede na silang, kahit saan sila pumunta. So pag naglagay ka ng lambat, dahil araw na yon, tanghali na yon, kita na ng isda yung lambat mo, hindi na yung sasalpok doon. Pero sabi ni Lord, pumalaot kayo at manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag na po kami nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat. Ngayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli, halos magkansisira ang kanilang lambat. So pinatunayan ni Lord Jesus Christ kay Peter na, Peter, mas effective ang leading ko sa iyo. Pag sinunod mo yon, ma-experience mo yung fruitfulness, ma-experience mo yung blessing na gusto mong makamtan. Amen? Kaya importante na tayo po ay laging nakikinig kay Lord. Importante na magkaroon tayo ng mindset na mas effective ang leading ni Lord Jesus Christ. Kasi tayo mga tao, tayo po ay malimit umaasa sa ating pangsariling pananaw. Pero ipinakita ng Panginoon kay Peter na mas magiging fruitful ang buhay mo kapag sumunod ka sa leading ko. Sinasabi ni Lord sa iyo ngayon, mas magiging fruitful ang buhay mo pag sumusunod ka sa leading niya. At pangalawa, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Sabi niya sa Luke chapter 5, verse 6 to 7, gayon niya ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli. Imagine, tanghali na yon, no? Pero walang imposible kay Lord. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit na maan ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka at halos lumubog. Imagine, di ba? Wala palang imposible talaga sa kay Lord. Ang kailangan lang natin ay matunugan natin yung leading ni Lord sa iyong buhay. Kasi marami ng pagkakataon na sinikap mo na ang sarili mo, ang sundin mo sa iyong sarili at napatunayan mo na hindi effective. Why not sundin mo si Lord Jesus Christ this time? Amen. Now, pangatlo, gustong ipakita ni Lord Jesus Christ kay Peter na there is something much more important to Jesus Christ. Hindi yung isda ang pinakamahalaga sa kanya kasi isang ganun lang naman niya yun eh. Kaya niyang gawin eh. Pero gusto ni Lord Jesus Christ, malaman ni Peter na Peter yung pinagkakaabalahan mo, yung gusto mo dyan na magresulta, kaya ko naman gawin yan. Kaya ko naman yun. Actually, baka si Peter nga noong time na yun, ang na-record na pinakamaraming nahuling isda. Noong time na yun, sa lugar nila. Dahil kay Lord, sa kanya walang imposible. Pero si Lord Jesus Christ, meron siyang gustong ipaunawa pa kay Peter na Peter, meron pang mas mahalaga kaysa dyan. Sabi niya dito sa Luke chapter 5, verse 10, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na kanyang kasosyo ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng tao. Ipinakikita ni Lord Jesus kay Peter na, Peter, meron pang mas mahalaga dyan. Yung mahalaga sa akin. Sino yun? Mga tao. Mas mahalaga sa Lord, ikaw. Mas mahalaga sa Panginoon, yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen po? Kaya tinawag niya si Peter na, I will make you fishers of men. Sabi niya, mamamalakaya ka ng mga tao. Kasi yun ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos. Tao mismo, ikaw mismo, ako mismo. Amen po? Pero yung mga material na bagay, hindi naman yun pinapaulang kabuluhan ng Diyos. Pero binibigay niya yun. Pinuprovide niya. Marami sa atin, takot maglingkod kay Lord. Bakit po? Baka ako magutom. Paano ang mga anak ko? Paano ang pag-aaral ng aking mga anak? Ang aking anak ay 3. Wala naman ako mataas sa pinag-aralan. Ang mura naman ang sweldo sa Pilipinas. Bakit ako maglilingkod? Paano yung mga anak ko? Pinapaunawan ni Lord na wala namang imposible sa Diyos. Nung ako'y mag-decide mag-full-time, nadidinig ko yung mga young pro dito sa church. Tatrabaho sa BGC, tatrabaho sila sa Makati, magaganda sweldo nila. Pag uuwi nila dito, kwentuhan nila, ako'y kumain sa Vikings, kumain kami sa 101, kumain kami sa ganito, sa ganyan. Alam niyo, pumasok sa isip ko, hindi ko mararanasan yun. Kasi wala naman akong trabaho, full-time ako sa church. Sa church lang naman ako nagtatrabaho eh.
Hindi ko ma-experience yung kumain sa Vikings, kumain sa ganito. Alam niyo bang nakalimang kain ako sa Vikings, libre? Tinatanggihan na nga eh. Walang imposible kay Lord. Magtiwala ka lang sa leading niya sa'yo. I will lead you, I will teach you para magkaroon ka ng profit. Sabi niya, and I will lead you sa daan na dapat mong lakaran. At hindi ka naman niya pababayaan. Amen po. Itong senaryong ito, hindi aksidente, ipinakita to kay Peter at ipinabasa sa atin. Amen? Nagagets niyo? Why? Because God wants to use you. Gusto kanyang gamitin para mag-share ka ng mabuting balita, para kayo mag-serve sa Kanya, maglingkod ka sa Panginoon. Kaya ipinakikita niya na yung mga fears na pwede mong harapin o yung takot o kaba, ay may solusyon ng Diyos. Na mas magiging fruitful at fulfilled ang iyong buhay pag yung leading niya ang sinunod mo. Pangalawa, walang imposible kay Lord. At pangatlo, maging buhay sa'yo na mayroong higit na mas mahalaga sa Kanya ay ang mga tao. Amen. Nandiyan po ba kayo? Mas mahalaga kay Lord ang buhay ng tao. Mas mahalaga sa Diyos ang kaligtasan ng mga tao. Kaya gusto ni Lord Jesus Christ na makita ni Peter yon. At gusto ni Lord na makita mo din yon. Kailangan lang ni Lord Jesus Christ ng vessel. Sabi niya kay Peter, Peter, pwede bang gamitin yung bangka mo? Yes, Lord. Sumakay si Lord Jesus Christ doon. Pagkatapos, nag-share siya. Pagkatapos, pinagpala niya si Lord. Alam niyo, yung araw na yon, actually, sa tingin ko yun ay set up ng Diyos kay Peter. Yun ay sinet up talaga niya si Peter para makita ni Peter na ang solusyon sa blessing ay ako, si Lord. Amen. Yung pagtawag ng Lord sa iyo, actually, yun ay set up niya sa iyo para ikaw ay pagpalain niya. Sineset up, nami-misunderstood ng mga tao na maghihirap ako, paano yung mga anak ko, paano yung future ko. Yun ay set up ni Lord. Kasi pag inalaw mong sumakay siya sa iyong bangka, siyang nakaupo sa iyong bangka, pinagamit mo kay Lord ang iyong bangka, pagpapalain ka ng Panginoon. Ipinakita niya yung kay Peter at gusto niyang, kaya niya ipinabasa to sa atin dahil gusto niyang mawala ang iyong mga takot. Magkaroon ka ng mawala yung mindset na pagka kay Lord, maghihirap, walang mararating. Hindi po totoo yun. Amen. Nasusundan po ninyo ako? Meron tayong buhay na patotoo, yung ating senior pastor. Sabi ng Panginoon sa kanya, I am going to use you. Sabi ni Pastor Jesse, how can you use me, Lord? I'm not an even effective speaker. Sabi niya, meron bang imposible sa Diyos? Tapos sinipo niya si Pastor. Tapos nangusap na naman ng Panginoon sa kanya, your ministry is not the US. Ministry is in the Philippines. Pero hindi naman sinabi kung ano magiging itsura ng church. Pupunta ka sa Naik, doon ka, bibigyan kita ng malaking church, 1 hektaryang lupa. Ang mga sasamba doon, nakasama mo ay mga pogi at magaganda, mga dikotse. Wala naman ganun. Ang church yung aircon. Wala naman. Hindi naman ipanaliwanag. Amen. Pero pag sumunod ka kay Lord, makikita mo. Sabi ng John chapter 11, verse 40, kasi tayong mga tao, to see is to believe eh. Lord, ipakita mo muna sa akin, then susunod ako sa iyo. To see is to believe. Sa Diyos, baliktad. Sabi ni Jesus Christ, did I not say to you that if you would believe, you will see the glory of God. Pag nanampalataya ka, makikita mo yung glory ko. Makikita mo yung power ko. Makikilala mo kung sino ako. Malalaman mo kung anong kaya kong gawin sa buhay mo. Amen? Amen po. Nandiyan po ba kayo? Nandiyan pa ba tayo? Kaya, gusto ni Lord na gamitin ka to share the good news of salvation. Meron pang mas meaningful kaysa ginagawa mong hanap buhay, profession. Hindi ko sinasabing iwanan mo yung trabaho. Hindi yon. Kaya lang, mahalaga, mayroong purpose. May purpose. Pag may pera ka, Lord, para saan po ba ito? Sino po ba ang gusto niyong gamitin? Kabahagi ng binigay mo sa akin. Amen po. Gusto ng Panginoon na, katulad ni Peter, gusto niya na maging mangingisda tayo ng mga kaluluwa kasi yun ang mas mahalaga sa Kanya. Mas mahalaga kay Lord. Siya'y namatay, hindi para sa isda. Siya'y namatay, hindi para sa bangka. Siya'y namatay para sa tao, sa iyo at sa akin. Bakit? Mahalaga ka kay Lord. Sabi sa Bible, the Lord is not willing that any should perish. Hindi niya kalooban na sino man ay mapahamak. Kaya kailangan niya ng vessel para siya ay makapag-preach.
Now, ang question ay how to be God's vessel of good news. Paano ba ako magiging vessel ng good news? Ang una, let Jesus use what you have. Ipagamit mo kay Lord kung ano yung meron ka. Si Peter nung time na yon, meron siyang bangka. Pero actually, sa totoo lang, tinan nyo ha, talaga bang kay Peter yung bangka na yon? Ipinanganak ba si Peter na may dala na siyang bangka? Saan ba galing ang materialis ng bangka? Di ba sa natural resources? Sino ba gumawa nun? Di ba si Lord yun? Oo. Yung ibinigay ni Lord sa iyo, siya din na nagbigay nun eh. Nung ipinanganak ka, nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Pero nung malaki ka na, malaki na rin ang utang mo, manang-mana ka sa tatay mo. Nung ikaw ay nilikha ng Panginoon, kasama doon yung mga gifts and talents and abilities. Nilikha ka niya, kasama yung mga talento na yun. Kaya ang iba sa inyo, engineer, doktor, teacher, preacher, iba-iba tayo mga talento, pero gusto ni Lord, gamitin mo yun para sa Kanya. Siya din na may bigay niyan, at gusto ni Lord, tingnan nyo, di ba napakabuti ni Lord? Bago Kanya utusan ng isang bagay, in-empower ka na muna niya. Siya din na naglagay nun. Ang kailangan mo lang maging willing vessel ka, ipagamit mo kay Lord. Sa Luke chapter 5 verse 3, then he got into one of the boats, which was Simon's, sabi niya, and asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. I-allow mo lang ng paggamit, Lord, use me for your glory. Gawin niyo po akong spokesperson. Then si Lord na mangangusap sa iyo. Tuturuan ka niya, ililid ka niya ng mga dapat mong sabihin. Amen po? Now, God wants to use your talent for the ministry. Sabi ko nga po sa inyo nung nilikha ka ni Lord iba-ibang talento mo Siya nagbigay nun Gamitin mo para sa Kanya. Para i-bless niya yung mga talento na yon. Use your working place. Yung iyong influence. Kung ikaw ay manager, kung ikaw ang leader, line leader ka, kung ikaw ay mayor, kung ikaw ay doktor, may mga taong under ka, gamitin mo yung influence mo. Gamitin mo yung mga connection mo para ikaw, gamitin mo yung position mo para ikaw makapag-share ng good news and gospel sa maraming tao. Alam nyo, meron kayong mga kasama sa opisina. Ang iba doon nagpaplano na magpakamatay. Ang iba doon, plano na maghiwalay. Ang iba doon, may depression, mayroong anxiety. Nangangailangan lamang sila ng taong aabot sa kanila. Amen. Kaya hindi aksidente na ikaw ay nasa isang posisyon. Sabi ni Lord Jesus Christ sa kanyang salita, natatandaan yung lesson natin ng salt and light? Sabi ni Lord Jesus Christ, wala nagsisindi ng ilaw, pagkatapos ilalagay ito sa ilalim ng takalan. Tatago sa basket. Totoo naman yun, di ba? Sisindi ka ng brown out, nagsindi ka ng ilaw, tapos itinago mo sa ilalim ng basket, ay di yun ay kahangalan. Sabi niya, ang nagsisindi ng ilaw, inilalagay ito sa talagang patungan. Nilalagay sa posisyon para liwanagan yung mga nasa paligid. So, ibig sabihin, nung nakilala mo si Lord Jesus Christ, ikaw ang unang niyang tinawag at inilagay ka niya sa posisyon. Sa pamilya ninyo, sa workplace mo, sa negosyo mo, saan sa gobyerno, ang purpose ni Lord doon, gamitin ka niya para maging ilaw sa maraming tao. Amen po? Alam niyo ba na pag ginugol niyo sa Google, siyempre, pag tinype niyo na, gaano karami ang pwedeng impluwensyahan ng isang tao sa kanyang lifespan? Ang lalabas doon, minimum 10,000. Ang kaya mong maimpluwensyahan. Good or bad. Pwede mo maimpluwensyahan sa masama, pwede mo silang maimpluwensyahan sa mabuti. Ang isang tao, 10,000. Halimbawa, ikaw ay usher. Tapos mayroong pumunta dito, malungkot. Tapos nginitian mo. Yung ngiti mo na yon, yun na nagpangiti din sa kanya. Eh di na-impluwensyahan mo siya. Yung isang tao pumunta dito na, pag walang pumansin sa akin dito, ako ay hindi na babalik. Merong ganon, nakadalawang punta na siya. Yung unang punta niya, walang pumansin. Sabi niya, pag bumalik ako ngayon, tapos walang pumansin sa akin, hindi na ako babalik sa church na to. Ay, may pumansin sa kanya. Ay, di yun, na-impluwensyahan siya, na-deliver siya, worker na siya sa church. Yung mga simpleng ngiti, pagbati, mga salita na makapagbibigay ng
kalakasan sa kanya, encouragement, yun, nakaka-impluwensya yun sa mga tao na nangangailangan ng mga ganong klase ng ministry. Kaya, walang hindi pwede maglingkod sa Diyos. Ang kailangan man lamang, willing at available na vessel. Amen po. Nandiyan po ba kayo? Pwede kanyang gamitin sa school. Yung iyong pananalapi. Ang church po natin, marami tayong sinusundo. Yung mga wala pang kapasidad na mamasahe sa mahal ng pamasahe ngayon. May mga bus po tayo dyan. Pero pag nagpapakarga po ng gasolina, ng krudo dyan sa Petron, hindi naman sinasabi ng driver na, sir, pwede po bang ang bayad namin by faith? Kasi yung church namin by faith. Sabihin nung attendant, yung gasoline boy, okay, mapultang ka by faith. Sir, full tank na yan. Ha? Hindi naman gumagana, hindi naman tumataas yung Hindi, by faith din. Hindi naman ganon. Magbabayad ka talaga ng pang krudo, pang gasolina, para makasundo ka sa mga tao. Kaya pati yung finances mo, pwedeng gamitin ni Lord yan. Pagdating mo sa langit, pwede may kakalabit sa'yo eh. So, salamat ha. Kundi dahil sa'yo, wala ako dito sa langit. Aba, hindi naman ako nag-preach Bakit ganon? Hindi naman ako nag-preach sa church. Hindi nakita ko pinakita sa akin ni Lord sa CCTV ni Lord Nagbigay ka ng offering mo, ng tithes mo, pinambili yun ng gasolina, ng krudo. Nasundo kami doon sa lugar na yon. Nadala kami sa church. Ako tuloy naligtas. Amen pa? Amen. Pwede mong gamitin yung bahay para maging care group. Tingnan niyo yung mga picture natin sa mga home host. Tingnan niyo po, sa Timalan po yan. Ang leader nila ay pinakamaliwanag sa mga pastors. Pinaka-anointed yan. Yan ang nasa kanyang liwanag. Kay Pastor June. Totoo naman. Si Pastor June ay anointed. Maraming nababago sa kanyang buhay. Okay, tingnan po natin. Ayan po, sa Kinanay Beth, sa Munting Mapino, sa Gulod. Next, tingnan po natin. Ayan, dito yan sa Verdant ba yan? Verdant Homes. Tingnan nyo, hindi malalaking bahay, maliliit. Maliliit, pero kagamit-gamit. Sabihin nyo nga po yun, maliliit, pero kagamit-gamit. Hindi mo kailangan ng malaking bahay. Pero pwedeng gamitin ni Lord. Sasabihin ni Lord, pwede bang mahiram yung bangka mo? Yes, Lord. Sa standard, ang standard po, meron tayo dyan every Monday. Willing sila na makinig. Be-preach po kami dyan sa biyaya ng Panginoon. Yung pong ating mga outreaches, tingnan nyo po. Yan, yun po ay sa Binyan. Binyan po, dumadami po sila. Pinagpapala ng Panginoon yung kanilang gawain. Ito po ay sa Mindoro, sa Barahan. Okay, meron pa. Yan po, dito yan sa Abra. Si Pastora Dayan at saka si Sister A. Si Brother Jerry, ginagamit ito. Ito po sa HCBC, ang dami. Alam niyo po yung picture na yan. Kukunti pa ho yan. Napakadami na. Libo-libo na hong tao ang dinadala ng Panginoon sa church. Bakit? Merong isang willing vessel na nagpagamit. I'm going to use you. Sabi niya, yes, Lord. Imagine mo kung lahat tayo nandito mag-yes, Lord. Na walang takot. Na kahit walang paliwanag ang Diyos. Yes, Lord, I'm going to serve you. Tapos eto, boom, dami. Imagine, napakadali. Madali nating masasaturate. Hindi mo lang alam maraming naka-line up, nakaluluwa sa'yo. Kaya lang yung bangka mo, ayaw mo pang ipagamit kay Lord. Nananatili doon sa mababaw. Sabi ni Jesus, launch out into the deep. Amen ba? Nagisin niya? Kung yun yung buhay ni Pastor Jesse, libo-libong tao ang kasama. Imagine mo, magkaroon na lang ng 10 Pastor Jesse sa HCBC o 20. Di, libo-libo na. Nasusundan ninyo? Yung gustong ipaunawan ni Lord sa inyo, sa ating lahat. Surrender your life to Lord Jesus Christ, yung buhay mo. Mag-evangelize ka, katulad po ng mga kabataan kahapon. Sila po ay humayo. Nandiyan po yung picture natin. Yan, no? Tignan nyo, maraming mga tao nangangailangan talaga ng salvation. Marami. Tayong lahat magpagamit sa Panginoon. Yung mga kabataan po yan, tinetrain sila para magpagamit kay Lord. Amen po. Kailangan ni Lord ay available na vessel para magamit niya. Amen. Now, kaya,
let Jesus use what you have. Paggamit mo lang kay Lord. Ang buhay natin na maigsi, haharap tayo sa Kanya. Tayo magsusulit, sabi sa Bible, ano man ang ating ginawa, mabuti mo na masama. Kaya, gamitin mo na yung buhay mo para kay Lord. Hindi naman niya sasayangin yan. Walang sinasayang na buhay ang Diyos. Hindi niya sasayangin ang buhay mo. Now, ang question ay, who is in your boat? Sino ba ang nasa bangka mo? Sarili mo, pangarap mo. Sino ang nag-lead sa'yo? Yung ibang emotion mo? Yung ibang iyong present situation? Yung ba nag-lead sa'yo? Yung mga dalahin mo sa puso? Yung mga pangamba mo? Now, what are you doing with your boat? Saan mo ginagamit yung katawan mo? Sa bisyo? Masisira din yan. Napapahamak ang katawan mo. Who is using your boat? Sinong gumagamit niyan? Saka pinapagamit mo lang yan sa iba't ibang lalaki, iba't ibang babae. Sayang ang buhay. Amen. Paggamit mo yan kay Lord, aayusin niya yan. Tapos pagpapalain niya yan. Ma-experience mo yung fruitfulness ng buhay. Amen po? Pangalawa, give attention to what Jesus said. Makinig kang mabuti. Itong araw na ito, umagang ito, pakinggan mo mabuti. Saan ba ako nililid ni Lord sa mensaheng ito? Pakinggan mo mabuti. Kasi nangungusap siya. Nangungusap siya sa puso mo. Gusto kanyang hanguin sa pabalik-balik na circumstansya ng buhay. Gusto kanyang hanguin doon. Paulit-ulit na lang yung cycle of defeat. Lalago ka, babagsak. Lalago ka, babagsak. Kasi may maraming mga tao, hindi nila ma-handle ang success. Pag sila ay bumagsak, kay Lord, kay Lord, kay Lord. Pag pinagpala na, wala na kay Lord. Nung wala pang sasakyan, Pastor, pag pili mo naman magkakotse kami. Kami mga pastor, mababait po kami . Di siyempre, pag Lord, kahabagan niyo po, bigyan niyo na sasakyan. Nung nagkasasakyan, di mo na makita sa church. Linggo-linggo, makikita mo doon sa kung saan-saan. Nasa Tagaytay, nasa Ilocos. Amen po. Give attention to what Jesus said. Sa Luke chapter 5, verse 4, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Pagkatapos po, nakita natin na si Peter, marami talaga siyang nahuli. Talagang na-amaze sila na, grabe, sa tanang buhay ko, ngayon kami nakahuli ng ganito. Anong ibig sabihin nun? Na ang leading ng Panginoon, yun ay sure. Hindi niya sinabing, lumaot kayo, baka sakaling makahuli kayo. Subukan nyo ngayong araw na to, baka sakaling makahuli kayo. O marahil, makakahuli kayo. Hindi . Sabi niya, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Ibig sabihin, sigurado si Lord Jesus Christ. Na pag sinabi niya, gagawin niya. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At nakita natin na totoo nga, naranasan niya ni Peter yung himala na yon. Kaya napakahalaga na maging buhay sa iyo na yung sinabi ni Lord Jesus Christ, yun ay susundin ko dahil yun ay totoo at yun ay sa ikabubuti ko. Amen. Kasi kung si Peter ay nangatwiran, Lord, magdamag na nga kaming ng isda, wala naman kami nahuli. Ngayon pa, tanghali na. Yung mga isda niya, nagkalat na yan. Pero, ang tugon ni Peter, sabi niya sa ating pointer number 3, sabi niya, nevertheless, at your word, I will let down the net. Sabi niyo nga po yun, nevertheless, at your word, I will let down the net. Kahit na mukhang hindi pa siya, alam mo yung logic natin mga tao, hindi talaga yung magpapanagpo sa Diyos . Lagi tayong may logic na pag-iisip. Pag nagsimba ako ng linggo, paano kami kakain sa Lunes? Pag hindi ako na masyadong ng linggo at ako ay nag-church, paano kami sa Lunes? Hindi para kang walang Diyos. Di ba? Sabi ni Lord Jesus Christ sa inyo sa Matthew, sabi niya, kung yung mga ibon na ipinagbibili ng 2, 1 pera. Pag sinabing 2, 1 pera, bigyan natin 2 piso. Hindi ba napakamura nun? 2 piso? Ibon, may buhay. Tapos sabi niya, 2 piso. Kung ang maya ay ipinagbibili ng 2 piso, sabi napakamura nun, di ba? Sabi niya ay hindi inaalaw ng Diyos na malaglag sa lupa na hindi niya pinahihintulot. Ibig sabihin, kahit na yun ay mumurahin, yun ay hindi nawawala sa isipan ng Diyos. Pinapahalagahan niya yun. Sabi niya, higit kayo mahalaga kaysa mga ibon.
Kung yung ibon nga namumurahin pinapakain ng Diyos, iniingatan niya, hindi yung basta nalalaglag sa lupa o namamatay na walang pahintulot ng Diyos, ikaw pa kaya na napakahalaga mo sa Diyos? Diba? Amen po. Pababayaan ng Diyos? Hindi niya pababayaan ng Panginoon. Ibibigay niya ang iyong pangangailangan. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod sa Kanya. Act what you believe. Yung pananampalataya mo, hakbangan mo. Yung sinabi niya, panghawakan mo yon, aksyonan mo yon. Yung pananampalataya mo, yung tiwala mo na, yung paniniwala mo tungkol sa kaligtasan, sa salvation, yun ang i-share mo sa mga tao. Act what you believe. I-preach mo yung nalalaman mo. Act what you believe. I-preach mo na ang salvation ay by the grace of God. Mangaral ka. Ang tiwala ko ay, ang kaligtasan ko ay kay Lord Jesus Christ. Sabi ni Lord Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Yun ang aking paniniwala. Kaya, yun ang ipipreach ko sa mga tao, na si Lord Jesus Christ ang kailangan mo sa iyong buhay. Ako po ay pagka Friday, every other Friday, nagsashare ako sa munisipyo. Yung po mga magpapakasal, requirements po kasi ng gobyerno na pag magpapakasal yung lalaki at babae, a-attend sila ng pre-marriage counseling. Now, doon po kami sa MSWD office. Sa aking karanasan, ilang buwan na rin nahuha ko doon sa munisipyo, yung office na yun na malaki, nahati sa 2 partition. Yung isa may kwarto, yung isa maraming mga opisina na may mga table. Yung pinupuntahan namin na isang room na aircon, doon yung sinesiran yung mga magpapakasal. Doon nabubuo yung magandang simulain. Now, yung pangalawang partition, pangalawang parte ng room na yon, building na yon, doon yung lugar na nagdidemandahan na sila. Doon nagsisikawan sila, nagbumurahan sila doon. Totoo yun. Yung isang bis nga punta ko doon, may humingi ng number ni Tulpo Papatulpo yung kanyang asawa Yung question ko, bakit yung magandang mga simulain ng mga nagmamahalan, na I love you more, yung mga bulahan na gano'n. Nung una-una, sasabihin tatakbuhin ko ang lahat ng takbuhan. Basta sa puso mo lamang ang finish line. Diba? Oh, sweet, di ba? Oh. Ay, nung naging asawa na, cup noodles ka ba? Bakit? Gusto mo ba akong almusal? Hindi. Gusto ko banlian ng tubig na mainit. No, bakit ang magandang simulain ng mga tao ay nagtatapos sa hindi maganda? Demandahan sila araw-araw. As in, araw-araw talaga. Araw-araw. Alam niyo yung kulang? Si Lord sa buhay nila. Sabi ng Bible sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, they labor in vain who builds it. Sabi doon. Nakakalungkot, yung mga nagsisimula ng pamilya, si Lord ang huli. Bakit ko nasabing huli? Pupunta sa church. Ay, pastor, papakasal po kami. Okay, papakasal kayo. Ano ang date nyo? Sunday. Naku, pasensya na po kayo. Hindi kami nagkakasalang Sunday kasi busy yung mga pastors, linggo. Paano po yan, pastor? Nakapag-down na kami sa venue. Nakapag-down na kami sa catering. Nakapamigay na kami ng invitation. Yung baboy nakatali na. Pinapataba na lang. Ang tanong ko, sino ba ang magsa-certify ng kasal ninyo? Yung bang gown mo? Yung wedding ring mo? Yung bang venue? Yung bang handa nyo sa kasal ninyo? O ang Diyos at ang church? Sino? Bakit huli si Lord? Bakit huli ang Panginoon? Nakikita niyo nagiging resulta. Bakit may mga pagsasama na magulo? Right? Kasi sabi sa Bible, unless, sabi niyo unless the Lord builds the house, kailangan yung kanyang principle ang gagawin natin. Yung kanyang leading, yung kanyang guidance, yun ang sundin ng mag-asawa. Kasi they labor in vain. Napakahirap niyan, yung labor in vain. Nagsikap ka ng marami, nag-abroad ka, nag-ganito ka, tapos uwi sa wala. Who builds it? Napakalungkot na salita. They labor in vain who builds it.
Paano kung ang tagal mong binuo yung pamilya mo? Nawala si Lord sa inyong tahanan. Kaya importante si Lord. Nung time na yon, ang bangka ni Pedro ay walang huli. Barren. Kumbaga, baog o walang ano. Pero, naging fruitful lang siya. Kailan yon? Nung inalaw niya si Jesus Christ sa buhay niya. Ang buhay natin ay ganoon din. Kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, hindi tayo fruitful. Kaya i-allow mo na si Lord Jesus Christ, isakay mo sa iyong bangka. Amen po? Gusto niyo ba yon? Madali lang yon. Ngayong umaga, bago ko tapusin ang mensahe, mag-pray tayo. Sabi mo, aminin mo kay Lord. Sabi mo, Lord Jesus, napatunayan ko na po na pag kayo hiwalay sa akin, ako ay hiwalay sa inyo. Hindi ko po kaya. Kaya po, Lord Jesus, sa umaga pong ito, Lord, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo sa puso ko. Lord, welcome ka sa aking bangka. Lord, welcome ka sa aking family. Lord, welcome ka sa aking tahanan. Pagharian niyo po kami, Lord. At maraming salamat po. Ang umaasa po sa iyo, hindi niyo po binibigo. Lord Jesus, dinideclare ko, you are my God, my Savior, and my Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Pag sinimula mong gawin yon, na ang buhay mo ay para sa Panginoon, yun ay magiging fruitful. Amen po. Act what you believe. Preach. I-preach mo yung mga alam mo. Yung alam mo sa patungkol sa kaligtasan. Tingnan niyo po sa Isaiah chapter 55 verse 8. For my thoughts are not your thoughts. Your ways, my ways is the Lord. Yung diskarte mo, hindi yan ang diskarte ko. Mas effective yung diskarte ko. Amen po. Sa Luke chapter 18 verse 27, but he said, the things which are impossible with men are possible with God. Ano man ang iyong pangangailangan, si Lord lagi ang solusyon. Kaya sabi niya, Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Then and lean not on your own understanding. Katulad ng aking patotoo, paano ko paaralin yung anak ko? Ako naman ni high school graduate lang. Teacher nga ang misis ko, pero nang time na yon, napakamura naman ang sweldo sa private school. Tapos magpo-full time ako sa church. Paano yon? Pero trust in the Lord with all your heart. Amen. Hindi naman pinabayaan ng Panginoon eh. Pag-graduate din yung dalawang anak ko, yung isang anak ko ngayon nag-aaral, si Joanna, at scholar naman siya sa biyaya ni Lord. Hindi din mo yun. Hindi. Tapos ang buhay mo magiging meaningful, magiging fruitful. Alaw mo lang na si Lord Jesus Christ, gamitin ka at makikita mo yung kanyang kapangyarihan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and then He shall direct your path. Katulad ng na-experience ni Peter sa Luke chapter 5 verse 6, and when they had done this, they caught a great number of fish, and their nets was breaking. Wow! Grabe. Ang tindi nang nangyari sa kanila. Now, the blessing of the Lord are always greater than our needs. Yung blessing ng Panginoon, laging sobra yan. Si Peter, sobra-sobra yung kanyang blessing eh. Tinawag pa nga niya, tulungan niyo kami, napakadami nito. Amen po. Pag pinagamit mo ang buhay mo kay Lord, pag-share ng mabuting balita, yan makaka-apekto sa maraming tao. Maraming mabibless. Na addict sana, mamamatay sana sa addiction. Yan ay madideliver at gagamitin ng Panginoon bilang pastor. Pagpapalain ng Panginoon. Yung mag-asawang yan na nag-aaway sana, maghihiwalay na, nagpagamit ka kay Lord, sinare mo yung mabuting balita sa kanila, sila ay magkakaroon ng isang maayos sa pamilya. Amen. Nakaka-apekto yan. Tingnan niyo po, sa Ephesians chapter 3, verse 20, sabi diyan, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. Higit pa sa iyong iniisip, ang kayang bigyan ng Diyos sa iyo. Si Lord, lagi niyang ino-over-answer ang iyong prayer. Kayang i-over-answer ng ang prayer mo ng Diyos. Sa Tagalog, sabi diyan, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Kailangan lang maging buhay sa iyo na ang leading ng Panginoon ang pinaka-effective sa buhay.
Kailangan maging buhay sa ating lahat yun. Amen po. Obedience to Christ commands always results a divine blessing. Meron yan. May pagpapala yan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya when God tells you to do something, do it. Gawin mo. Even it doesn't make sense. Tiwala ka lang kay Lord. Hindi man kaya ng deduction mo, ng isip mo, tiwala ka sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Amen po. Gusto kong gamitin ng Panginoon at hakbangan mo yung iyong pananampalataya. Sabi ng James chapter 2 verse 17, thus also by itself, faith by itself, if it does not have work, is dead. Pag ang pananampalataya mo, hindi mo binigyan ng aksyon, yun ay patay. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, believe and you will see the glory of God. Sa Kanya ka na lang magpagamit. Yun na lang, mga mensahe mo, yun na lang ang gawin mo, yung kay Lord na lang. Mas may pakinabang pa yung mga manunood kaysa magpapakita ka ng pusod mo dun sa TikTok. Ano pang-apat? Don't be afraid of your limitation. Huwag kang matakot sa iyong limitasyon. Sabi sa Luke chapter 5 verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, I am a sinful man. Totoo naman isipin mo, nung na-experience si Peter, yung power ni Lord Jesus Christ. Nung una kasi sabi niya, Master. We toiled all night and caught nothing. Ang tawag niya doon, Master lang, kay Lord Jesus Christ. Pero nakita niya na, wow, iba palang klase ito si Jesus. Meron pala itong power over sa nature at saka sa mga animals. Ganun pala ka-powerful si Lord Jesus Christ. Kaya nung nakita niya yon, yung kanyang power at yung kabanalan ni Lord Jesus Christ, sabi niya, depart from me, Lord, I'm a sinful man. Anong ibig sabihin nun? Totoo naman na talagang pag na-realize mo kung sino si Lord Jesus Christ, makikita mo yung iyong pagiging sinful na tao. At mahiya ka talaga mag-serve. Sino ba naman ako? Hindi ako karapat-dapat mag-serve. Yes, pastor, gusto ko yung sinasabi mo na mag-serve ako, pero hindi mo ko kilala. Ang masasabi ko sa iyo, hindi mo rin kilala si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, binayaran niya yung iyong sala. 2023 years ago, dumanak ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang iyong kasalanan. Na nagiging hadlang sa iyong relationship sa Kanya. Kaya ngayon, meron ka ng relationship kay Lord Jesus Christ. At hindi lamang po yun, nung tinanggap mo siya, sabi sa Galatians chapter 4, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Kanyang anak. In-empower niya tayo ng Kanyang Holy Spirit. Sabi niya po dito sa John chapter 14, verse 26, but the helper. Sabi niya nga po yung, but the helper. Yan ang katulong natin sa ating ministry. Ang Holy Spirit na nasa atin. Yan ang Kanyang function sa ating heart. But the Holy Spirit, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. Lahat ng sinabi ni Lord Jesus Christ sa iyo, ipapaalala yan ng Holy Spirit. Kaya hindi ka mangangamba pag tatayo ka sa pangalan ng Panginoon, i-acknowledge mo lang yung Holy Spirit na nasa iyo, and then siya ang mangungusap sa iyo. Ang kailangan niya lang ay willing vessel na magpagamit. Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power. Meron in-empower tayo ng Panginoon in-empower ka ni Lord. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and all Judea, and all Samaria, and to the end of the earth. Now, ministry is not about you. Kasi kaya ka natatakot na mag-serve kay Lord kasi nakatingin ka sa sarili mo. Ako ay makasalanan, ako ay marumi, ako ay walang pinag-aralan, ang dumi ng background ko kasi nakatingin ka sa sarili mo. Ang paglilingkod kay Lord is not about you. It's all about Him who called you. Kaya hindi yung sarili mo ang dala-dala mo, kundi si Lord. Gusto ka lang niyang gamitin at siya ang kikilos sa buhay mo. Amen po. It's not about you. Si Lord Jesus Christ. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Sabi diyan, but of Him, you are in Christ Jesus. Nung tinanggap mo sa Lord Jesus Christ, ang buhay mo ay naging in Christ. Nakapaloob kay Lord Jesus Christ ang iyong buhay. Niya, who became for us wisdom from God. Kaya si Lord Jesus Christ, siya ang wisdom mo.
Siya ang wisdom. Lord, you are my wisdom. Ganun ang gagawin mo pagka mag-preach ka, mag-share ka, Lord, you are my wisdom. Ikaw po ang aking karunungan. Lord, pingi po ko lang, ikaw ang aking karunungan, Lord, you are my wisdom. And then, wisdom from God and righteousness. Nung si Lord Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin nun, yung ating pagiging makasalanan, kinuha niya, inako niya. Pagkatapos yung kanyang kabanalan, yung kanyang righteousness, yun ang ibinigay niya sa atin. Sa 2 Corinthians chapter 5, for He made Him who knew no sin, si Lord Jesus Christ, wala siyang kasalanan, to be sin for us. Kaninong kasalanan yon? Sa ating kasalanan. That we might become the righteousness of God. Yung righteousness ni Lord Jesus Christ, yun ang ibibigay niya sa atin. Exchange of life, exchange of identity. Kaya ang identity mo, nung tinanggap mo sa Lord Jesus Christ, ikaw ngayon ay sa harapan ng Diyos, ikaw ay holy, ikaw ay banal, ikaw ay righteous. Bakit? Kasi yung aking pagiging makasalanan, kinuha na niya. Amen po? Kaya sa Lord Jesus Christ, ang aking righteousness. Kaya malakas ang loob mo na mag-share. Huwag kang titingin sa sarili mo, at tingnan mo si Lord Jesus Christ na tumawag sa iyo. Siya ang aking righteousness. Siya ang aking holiness. Siya ang aking wisdom. It's not about you. It's about Jesus Christ. Amen po? Hindi ka matatakot. Meron kang boldness. Kaya 1 Corinthians chapter 1, verse 31. Sa 31, sabi diyan, that it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Sa Tagalog, sa magandang balita. Kaya tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng ibig mong malaki. Si Lord ay ipagmamalaki mo. Kaya ako merong ministry dahil kay Lord. Kaya ako merong empowering dahil kay Lord. Kaya ako nakakapag-share dahil kay Lord. Amen. Siya ay ipagmamalaki mo, laging to God be the glory. Why? It's not about you. It's all about Him. Kay Lord. Amen po. Kaya, alisin mo yung pangamba sa iyong buhay. Gusto ni Lord na maunawaan mo, o nating lahat, nothing is more important than following Jesus. And it is more rewarding. Walang ibang pinakamahalaga sa buhay, kundi ay si Lord Jesus Christ sa buhay natin. Sundin natin ang Panginoon. At walang ibang rewarding sa buhay natin, kundi si Lord talaga, yung pagsiserve sa Kanya. Alam nyo, marami mga tao naghahangad ng malaking sweldo, malaking bahay, magandang kotse. Hindi naman po masama yun at maaring makuha mo yun. Yes, makuha mo siya. Pero, at the end of the day, meron pa rin higit na mahalaga ang sumunod sa Panginoon. Bakit po? Lahat ng yun iiwan natin. Yung namatay, isa sa pinakamayaman sa buong Pilipinas, may-ari ng mga mall. At tingin nyo, magkano ang bitbit niya sa kanyang kamay nung siya inilibing? Wala. Wala tayong may idadala sa harapan ng Panginoon. Pero marami tayong madadalang kaluluwa sa harapan ng Diyos pag tayo ay nag-share ng mabuting balita sa Panginoon. Amen po? Gusto ni Lord na gawin tayong fishers of men. Tingnan niyo po, dito sa Proverbs na 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Yun ang mga taong matatalino talaga. He who wins souls. Bakit? Yun ang mahalaga kay Lord Jesus, yung mga tao. He who wins souls is wise. Kaya kung gusto mo maging wise sa harapan ni Lord, mag-share ka. At siguradong merong huli. Siguradong merong huli. Dahil kasama mo siya. Siya mag-i-empower sa'yo. Huwag kang matakot mag-share. Katulad ng mga kabataan kahapon, sila natakot mag-share. Amen po? Hindi naman yun sila. Si Lord naman ang mangungusap. Si Lord ang magpapaalala ng mga verses sa Bible. Amen. Ang kailangan mo lang, maging present ka lang doon. Yung willing vessel ka lang. Amen po, mga kapatid. Now, your worldly profession ay para lamang yan makapaglagay ng pagkain dito sa halapagkainan. Yung iyong profession, ikaw ay factory worker, contractor ka, teacher ka, businessman, ang purpose lang yan, para meron kang pagkain at mabuhay ka para makapag-serve kay Lord. Naalala ko sa sinabi ni Pastor Jesse, dalawang klase ng tao. Isang taong kumakain para mabuhay at makapaglingkod kay Lord. At meron namang tao na nabubuhay lang para kumain. Di ba?
Nabubuhay lang para kumain. Pero iba naman, kumakain sila para mabuhay sila, para gamitin pa ni Lord. O saan ka doon sa dalawa? Doon sa kumakain tayo, para tayo mabuhay, at gamitin pa ni Lord. Huwag tayo doon sa taong nabubuhay para kumain. Kasi, maubos din ang isda sa dagat. Amen po. Pero yung mga nadadala mong kaluluwa sa Panginoon, pang walang hanggan. Daladala mo yung eternity, sa eternal na buhay. Amen po. Kaya, sa Luke chapter 5, verse 11, so when they had brought their boats to the land, they forsook all and followed him. Nakita ni Peter yung pinakamahalaga pala ay ang kaluluwa kay Lord. Pangangailangan ko, kayang gawin naman ni Lord yun eh. Pero mahalaga sa kanya yung soul. Mahalaga sa kanya yung leading. Amen. Tingnan niyo po, nung si Peter ay tumanda na, huling sinulat niyang book ay 2 Peter. Makikita natin dito na hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Mula nang the day na sumunod siya kay Lord Jesus Christ, hindi siya pinabayaan ni Lord. Bakit? Isinulat niya. Sa 2 Peter chapter 1, verse 3. Sabi po dyan, as His divine power has given to us all things that pertains to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Sabi niya, as His divine power has given to us all things that pertains to life. Pinabayaan ba siya ni Lord? Hindi. Why? Kasi sabi niya, all things that pertains to life, ibinigay naman ni Lord. Ang pagkain ba, it pertains to life? Yes. Ibinigay naman ni Lord eh. Ang kagalingan ba ay para sa buhay? Yes. Ibinigay naman ni Lord eh. So, makikita natin, sa buhay ni Peter, hindi naman siya pinabayaan ng Panginoon. Kung yun ay ginawa niya kay Peter, gagawin niya rin yun sa'yo ng Panginoon. Amen po. Kailangan na natin maging willing vessel sa leading ni Lord. Now, yung sinabi ni Lord Jesus Christ na launch out into the deep, ano ba yung ibig sabihin ng launch out into the deep? Ang ibig sabihin nun, Peter, or tayo, umalis ka sa iyong comfort zone, masyadong mababaw. Doon ka sa medyo malalim. Ano yung sabihin nun? Deeper commitment. Magkaroon ka ng deeper commitment kay Lord. Deeper commitment sa church. Deeper commitment sa iyong ministry. Ano pa? Yung tigilan mo na yung convenient worship. Ano ba yung convenient worship, Pastor? Yung pag tinatamad ka, mag-online ka na lang. Convenient worship. Pag tinatamad ka, online na lang ako. Kasi sa online, pwede kang kumakain ng chicharon o ng chichirya habang nanonood ka sa amin, di ba? Oh. Pag dumating yung Shopee, pwede mo kaming iwanan sa TV at yung Shopee mo nandun. Pag binaglalako ng isda, saglit, isda! Tapos pagka medyo napapahaba ako ng preaching, hihiga ka doon, tutulog ka, makikita mo, tapos na. Convenient worship. Launch out into the deep. Sabi ni Lord. Sabi niya, let down your net for a catch. Ibig sabihin, pag sinunod natin ng Panginoon sa buhay natin, sigurado, makikita natin yung power ng Lord sa buhay natin. Amen po? Napakabuti ng Panginoon. Sabi ni Peter, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Kaya ang challenge ay, papagamit mo ba kay Lord yung buhay mo? Yes. Kasi nasubukan na natin eh. Nasubukan mo na eh. Nahiwalay kay Lord eh. Nasubukan mo na yon. Wala naman tayong napala. Pero, mas magiging meaningful ang buhay natin pag tayo ay sumunod tayo sa leading ni Lord to share the good news. Bakit po? Mahalaga kay Lord ang mga tao. Mahalaga sa Diyos ang tao. Mahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Mahalaga sa Panginoon ang mahal mo sa buhay. Ang anak mo, ang nanay mo, ang pamilya mo. Mahalaga kay Lord yun. Sabi ko nga po sa inyo, hindi namatay si Lord Jesus Christ para sa puno. Hindi siya namatay para sa isda. Namatay siya para sa tao na minamahal niya. At ipinakita niya kay Peter na, Peter, meron pang higit na mas mahalaga sa ginagawa mo. Sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Sabi ni Lord sa iyo, follow me and I will make you
fishers of men. At ma-experience natin yung fruitful na buhay. Balikan natin yung Isaiah chapter 48 verse 17. Sabi diyan, "Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit and who leads you by the way you should go." Doon meron tayong assurance ng katagumpayan sa Panginoon. Amen? I-dedicate mo kay Lord ang buhay mo ngayon na yung mas may meaning na pamumuhay, mas meaningful na pamumuhay, mas may meaning na gawain, yung routine na mayroong mas may magandang pakinabang sa mga tao. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Habang may mga Christians na tahimik sa pag-share ng salita ng Diyos, merong taong namamatay. Habang may mga Christians na nandun sa kanyang comfort zone, marami namang taong namamatay sa paligid niya. At si Lord, hindi siya natutuwa ng ganon. Malungkot ang Diyos pag merong namamatay na hindi save. Malungkot si Lord. Malungkot siya. Yan gusto ni Lord, gamitin ka. Tulad ng binabanggit ko kanina, ang paglilingkod sa Diyos is not about you. Yun ay patungkol sa Kanya. Ililid ka niya, i-empower ka niya, equip ka niya, ibigyan ka niya ng power, ng anointing. Ang kailangan mo lang maging available vessel kay Lord. Amen po? Sino ba naman kami para mag-preach? Pare-parehas lang tayong marumi. Baka nga yung iba sa inyo mas mabait pa sa akin eh. Pero hindi na tinitingnan ni Lord eh. Ang tinitingnan niya, hinugasan ka na niya ng kanyang banal na dugo. You are freely forgiven. You are saved. And then, in-empower ka niya ng Holy Spirit. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod at maging available sa Kanya. Para ang buhay mo ay maging fruitful. Magkaroon ng fulfillment ang ating buhay. Amen po? Kaya sa umagang ito, i-dedicate natin kay Lord ang ating buhay. I pray, Father God, empower your people. Panginoon, empower them. Yung buhay nila, yung message na lalabas sa kanilang mga labi, papunta sa ibang mga tao, papunta sa kanilang family. I pray, O God, that you empower them, Lord my God. Tanggapin niyo po ang pagpapalang ito. Now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine to each and every one of you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen.